Namaom Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Srimad Bhaktivedanta Narayan Itinamine Namaom Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Itinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyabadi Pasyachati Satarini Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jaya Dvaita Gadadara Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. Before I recite the Srimad Bhagavatam, I will offer my obeisances to our Guru Varga and to all the Vaisnava here, and of course to my spiritual master, and to all devotees present in this occasion, Janmashtami. So yesterday, we have a nice program with Prabhuji, Vaisnava, and we have almost 120 guests. Pero marami-rami. So yung guest na yon, napakarami, talagang lahat fired up. So, na-inspired lahat na mag-chant ng Hare Krishna. Kahapon, si Radha Vallabha, nagbigay ng lecture, napakaganda. Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate. Iti matwa bhajantemam Buddha baba samambitaha. Bakit naging Diyos si Krishna? Aham. Si Krishna, siya ay Diyos dahil may apat na katangian. Ano yung apat na katangian? Kung ikaw mayaman, may mas mayaman pa sa atin, ang pinakamayaman si Krishna, ang Ginoo. Siya lahat ng nagmamayari sa buong universe, sa lahat ng ating buhay, at sa lahat ng bagay na kailangan natin sa mundo. Aham sarvasya prabhavo. Kung ikaw matalino, pero ang pinakamatalino si Krishna. Lahat ng katalinuhan, makita natin mga scientists, akala nila sila ng pinakamatalino. Pero challenge si Srila Prabhupada, na kung talagang matalino kayo at kung yung inyong biochemicals advanced, then we can give you all the chemicals that you need, but you cannot create life out of your biochemicals. Hindi kayo makagawa ng buhay. Kaya si Krishna ang the source of everything. Lahat ng bagay nanggaling kay Krishna. Kung ikaw matalino, may mas matalino pa sa iyo, ang pinakamatalino si Krishna, ang Ginoon si Krishna. Kung ikaw mayaman, katulad ni Pacquiao, mayaman, maraming mayaman, ang presidente natin napakayaman, maraming pinakamayaman, si Krishna ang pinakamayaman kasi lahat ng bagay sa mundo, siya ang nagmamayari, kaya siya God. Kaya natin win-worship ngayon, nagpapasalamat tayo kay Krishna na kailangan bigyan tayo ng maraming biyaya kasi kung walang biyaya si Krishna, patay na tayo. So lahat ng bagay nang galing kay Krishna. Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate. Iti matwa bhajanteman Buddha baba samambitaha. Kung ikaw, hindi mo na kailangan ng lahat ng bagay. Si Krishna, renowned siya. Hindi niya na kailangan ng lahat ng bagay kasi nanggaling sa kanya. Yun ang quality ng Ginoo. Kaya nga, makita natin sa buhay natin, araw-araw nagdarasal tayo. Karamihan Katoliko, pupunta sa simbahan, pag Sabado, pag Lunes, Martes, Merkules, gagawa ng kasalanan. Pagka Sabado, mangungumpisal. Pagka Linggo, malinis, kakain ng hustya. Ngayon, ang ginagawa sa Diyos, anong ginagawa? Pag Lunes, Martes, Merkules, gagawa ng kasalanan. Pag Biyernes, Sabado, mangungumpisal. Pag Linggo, wala ng kasalanan. So ginagawa lang nating basahan si Krishna. Sa buhay natin na ito, kailangan natin ibigay ang buhay natin sa Diyos. Anong sabi ni Krishna sa Bhagavad Gita? Sarva dharmam parityagya mamekam saranam braja aham tuam sarva papebyo muksyami masyusyaraha. Sabi ni Krishna sa Bhagavad Gita, pag binigay mo ang buhay mo sa Diyos, lahat ng problema mo, lahat ng bagay sa mundo, puprotektahan ka. Ang tanong, binigay ba natin ang buhay natin sa Diyos? Tingnan mo, isang example, si Vaisnav. Isang araw, nagkasakit. Pero dahil ibinigay niya ang buhay niya sa Diyos at may mission pa siya sa buhay, kita mo, ang lakas-lakas, nagsasayaw pa. Isang araw, kala mo talagang totally wala na. Pero si Krishna mismo nag-arrange. Siya nagbibigay ng life force. Sa atin, araw-araw na pagpupunta natin sa temple, nakikita ninyo. Andyan yung picture na yan. Pero hindi natin nare-realize
na isang araw tatanda tayo, ipapanganak tayo, tatanda, magkakasakit at mamamatay. So ito ang ating buhay, cycle of birth, old age, disease, and death. Kaya nga ang buhay natin, kailangan ibigay natin sa mundo. Hindi natin alam kung kailan tayo aalis sa mundo. Nanay, tatay, kapatid, lola, kaibigan, uyab, mahal sa buhay. Iwanan, talagang bili ka lang pagkabaong, bili ka lang pang-cremate, bigyan ka lang pang-cremate, Loyola plan, pero walang ibang tutulong sa inyo ang mahal na Ginoo. Kaya nga, huwag nating sayangin ang buhay. I remember I joined 1978, 17 years old. But by the mercy of my Guru Dev, by the mercy of Krishna, andito pa rin ako. Sabi nila, bakit hindi ka tumatanda, Krishna Chandra? Bakit ako tatanda? Wala naman akong bisyo. Walang inom, alak, sigarilyo, karne, isda, itlog, baboy. Walang jerjer, turjak, lolo, waterjak. Kaya nga, mukhang bata. Ngayon, dapat pag dyan mastami, totally, give up. Kailangan, pag dyan mastami, magnilay-nilay tayo, isipin natin ang Ginoo. Kahit isang man lang sa isang taon. Ang gagawin natin, maging pure tayo. Sino dito nag-fasting ngayong araw na ito? Wala. By the grace of my Guru Dev, I'm still fasting. Titingnan ko kung mamaya, kung masarap ang pagkain, pwede ako mag-ikadasi preparation. Kung hindi, bukas na ako kakain. So ang point ko dyan, kailangan natin, ano yung four legs of religion? Para maging matatag ang ating foundation. Number 1, truthfulness. Kaso ang tao sinungaling. Ang sinungaling, kakambal na magnanakaw. Sa Chinese, pag sinungaling ka, magnanakaw ka. Minsan pag tinanong mo, nagsa-chant ka ba ng 16 rounds? Oo, 16 rounds. Pero wala man lang chanting. Ang niluloko natin, ang sarili natin. Truthfulness. Kailangan maging honest tayo sa sarili natin. Cleanliness. Ano ang kailangan sa sarili? Maging malinis sa panlabas at panloob. Araw-araw kailangan maligo 3 times a day. Kung hindi, baho. Ang Krishna consciousness nagtuturo kung paano maging malinis sa panlabas. Kaya tayo nagja-chant ng Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Para yung panloob natin maging malinis. Hindi naman natin pwedeng linisan, kuha ka ng panglinis sa lababo, ilagay mo sa bunganga mo, ilinis mo. Hindi pwede yun. Kaya nga, to become purified, kailangan mag-chant ng Hare Krishna. Cleanliness, austerity. Ang isang deboto ni Krishna, kailangan nagpa-practice ng austerity. Kailangan huwag kakain ng patay. Pag ang kinakain patay, madaling mamatay. Ano yung mga patay? Pag nilagay mo sa tiyan mo, patay na baka, manok, isda, itlog, baboy, hipon, ginawa mong simenteryo ang tiyan mo. Kaya pag ang kinakain patay, madaling mamatay. Ang devote kailangan hindi devoting ganyan. Devote, dilata, hindi devote. Pagdating sa bahay, walang makaon. Napakasarap mabuhay. Napakasarap mabuhay na ang kinakain vegetarian. Ang elepante vegetarian, pero hindi marunong mag-alay. Pero tayo, sabi ni Krishna sa Bhagavad Gita, patram puspam palantoyam. If you offer me a fruits, flower, vegetable, with love and devotion, I will accept it. Ang tanong, ino-offer nyo ba? Kaya nga kung gusto nyo magkaroon ng magandang aura, offer your food to Krishna. Follow the principle. Then after that, you become powerful and you can preach to other. Pag ang pare mo bulag, ang devote bulag, lahat tayo bulag, punta tayo sa imburnal, mahulog tayo sa imburnal. Lahat tayo mahulog sa imburnal. Ang leader should teach by example, or else, you are a rubber stamp Krishna. Rubber stamp Catholic. Kaya tulad nung isang araw, nakausap ko, sabi nung Muslim, hindi kami nagkain ng buboy. Sabi ko, naunsa ka man. Hindi ka nagkain ng buboy, nagkain ka pa rin ng manok, baka, isda, itlog. Mas grabe kami, halal. Talagang tunay na vegetarian. Sabi naman nung sabadista, hindi kami nagkaon ng manok. Hindi kami nagkaon ng karne, pero kaon pa rin ng manok, itlog. Sabi, kaon ka ng itlog, nagkaon ka ng abortion. Pareho pa rin. Sabi naman nung isa, nung iglesia ni Cristo, hindi kami nagkaon ng dugo. Naunsa ka man kahipokrita kanyan. Kaon ka pa rin ng karne, isda, itlog, pag niluto mo, may dugo pa rin yun. Pag ang devote ni Krishna, ang pinaka maganda kasi ang kinakain niya, puro vegetarian. Sagrado ang buhay. May nagtanong sa akin na pare, anong pagkakaiba mo? Kami
pare, ikaw, Hare Krishna monk. Sabi ko, okay lang, pareho tayong missionary, pero pagkakaiba natin, katulad ni St. Francis de Assisi, siya hindi kumakain ng karne, ang pinakinakain niya, nakita niyo mga honey, dugos lang ng honey. Mas grabe pa sa ato, tayo, minsan lang tayo kumain ng karne, pag nasa bahay na, kain na ng kung ano-ano, kaya hindi tayo mag-advance sa spiritual life. So, yun ang 4 legs of religion, truthfulness, cleanliness, austerity, and mercifulness. Wala tayong karapatan pumatay, kahit lamok ipis, hindi ka makagawa. Pag nakagawa ka ng ipis lamok, pwede ka nang pumatay. Sabi niya, madinggi ka. Yung kapatid ko na dinggi, nabuhay pa. Ang problema ng tao, hindi sakit sa bulsa, sakit sa utak, sakit sa kanser, kahit anong problema sa bahay, sa pamilya, ang problema panahon. Pag namatay, darating araw, nanay, tatay, kapatid, tulungan nga lang tayo ng pambili ng kabaw. Nang ibang magtulong ng Ginoo, si Krishna. Bakit hindi natin bigay ang buhay natin kay Krishna? Si Vaisnav, every Sunday may program. Itong lugar na ito may program. Be serious. Hindi natin alam, hindi ako nananakot, kahit ako hindi ko alam kung kailan ako mamamatay. Tigulang na ako, tingnan mo, 53 na, tigulang na. Kaso lang, mukhang bata ako. Kasi, ginagawa ko yung turo ni Krishna. Pag ginawa, hindi ko na ginawa, siguro, pangit na ako. Kaso, nagpaupaw ako lagi kasi, kaya kami nagpaupaw, pangit talaga kayo yung maraming buhok. Pero, depende sa tao. Katulad niya, nagkakalimasada, pwede yan. Pero kaming mga talagang brahmachari, kailangan laging malinis. Mahirap mag-brahmachari. Kaya nga austerity. Ano yung austerity? Bawal ang mag-illicit sex. Kung gusto mo mag-asawa ka na. Bawal ang handicraft. Sayang yun, maging doktor pa yun, maging tiyanak. Ang isang patak ng tuhos, sperm cell, 8 kutsara ng dugo, kailangan i-educate ang tao. Kaya nga ngayong Jan Masami gusto ko ma-educate. Kasi yung isang patak noon, 8 kutsara ng dugo. Kaya nga ang babae, pag may nagmi-menstruation, pag kayo lagi kayo nag-handicraft, mas masahol pa kayo sa babae. Sayang yun, maging doktor, maging tiyanak. Ang isang patak noon, ang kotse hindi aandar kung hindi, walang gasolina. So gusto nyo maging, strong? Kung may asawa kayo, once a month lang ang sex. Kung wala kayong asawa, tiisin. Pag pumanik yan sa utak ninyo, that is food for the brain. Pag ang tao laging nag-handicraft, laging tulala. Alam niyo ba yung handicraft na sinasabi ko? Hindi ko lang sinabi kasi malaswa pag sinabi ko. Pag ang tao hindi nagaganyan, laging hindi antukin, laging fired up, at laging hindi malilimutin at hindi tulala. At laging fired up sa Krishna consciousness. Ayan sabi ko dito sa mga nagtitaker ng DT, mga brahmachari, be strong. Kasi naghahawa kayo, ang Diyos mismo ang hinawakan ninyo, kaysa magpagamit pa kayo mga sa mga bayuta, maging bayot rin kayo. Sabi ng pulisa ako, Father, ang anak ko, bayuta, gusto ko ng patsyon. Sabi ko, pag-gamit ka sa bayot, kaya naging bayot. Bakit mo alam? May anak ang bayot. Oo, nung bata pa ako. Kung anong itinanim, yun ang aanihin. Bakit kami hindi kumakain ng karne, mga Hare Krishna? Meat means meat. Baliktarin mo yung meat. Eat me. Darating ang araw, katulad sa buong mundo, marami ang lahat ng calamities. Kasi kinakain nilang baka, manok, isda, itlog. Ngayon sila naman ang kinakain ng tadhana. So please be a vegetarian. Ang Temple nag-o-offer sa inyo, be a vegetarian, be serious in spiritual life, kasi hindi natin alam, ngayon nagsasalita ako, bukas, simba ko, buyag, baka mawala na ako dito. So ang point ko, hindi naman dapat katakutan ang may isang devotee sa Manila. Isang sanyasi ng Hindu temple. Sabi ko, huy, nanaginip ako ng ganito. Sabi niya, mamamatay ka. Sabi niya, may pera ka? Sabi ko, naunsa ka man, mamamatay na ako, may pera. Yung pala, kasi siya mag-cremate, tinanong ako kung may pera kasi pag namatay ako, sabi niya, ganito ang gawain mo. Kasi ritualistic siya eh. Mag-ano ka ng ganito, pumunta ka doon, mag-pray ka. Okay, hindi naman masama. Pero ang devotee ni Krishna, nagdi-depend kay Krishna. Ang ginawa ko, sabi ko, kung mamamatay ako ngayon, talaga kung oras na. Katulad ni Maharaj Pariksit. For 7 days, kakagatin siya ng ahas, mamamatay siya. Pero ang ginawa niya, nag-meditate siya, ipinukus niya yung mind niya kay Krishna, at the time of death, nakarating siya kay Krishna. So ngayon Jan Masami, we should always pray to Krishna, na bigyan tayo ng protection, bigyan tayo ng biyaya, na para mag